Elizabeth's POV. Ano bang mga test ang kailangan isagawa? You can ask your OB and gynecologist for the test list of procedures. Sagot ni Eleanor sa akin. Nag-aaral ka ng medicine, hindi mo alam? Imposible namang di ka pa nag-research tungkol sa papasukin mo. Sabat ni Hector kaya siniko ko siya upang patahimikin. For your information, Hector, I'm studying as a surgeon-doctor. Hindi ko linyang pagiging OB o gynecologist. Yes, nag-research na ako pero iba pa rin yung actual na sasabihin ng doktor sa ganyan. Ikaw parang hindi nag-aral eh. Sige, ikaw as businessman na tapos ng kursong business ad at entrep, mag-opera ka nga? Mataray na pananalungat ni Eleanor na halatang pikon na sa asawa ko. She sounds like she's mocking him kaya't naisipan ko na lang ibahin ang usapan. Eleanor, do you have a boyfriend? Bigla ang tanong ko dahil kung biglang mabuntis ito through surrogacy, kailangan wala tong magiging ka-fun buddy sa kahit sino mang lalaki. I'm still a single twin, sis. Good, dahil hindi ka pwedeng makipag-body contact sa lalaki throughout the procedure. I know that. Wala pa rin talaga akong balak mag-boyfriend. Mas priority ko ang mga pangarap ko sa buhay kaysa pag-aasawa. Tsaka malala ang pagka-broken hearted ko sa isang natatanging lalaki matagal na. I think, babawi na lang ako sa love life kapag may pagkakataon na ako. Saad nito sabay tumingin sa gawin ni Hector na matamang nakatingin lamang din dito. She's still broken by him. Sino naman ang lalaking yon? Wala ka namang naipapakilala sa amin ni na mama at papa. Tumawa lang si Eleanor sa tanong ko. I used to keep my life private at ang may sasagot ko lang sa iyo ngayon, may asawa na siya. Kaya wag mo nang alamin pa kung sino siya dahil matagal ko na siyang ipinaubaya. What's with this conversation? Bakit tayo napunta sa love life ng kakambal mo? Bakit pa pati yun gusto mo pang alamin, Elizabeth? Tila iritableng sabat ni Hector na ngayon gusto kong pigilan sa pag-ungkat ng mga nakaraan nito, gayong alam nitong siya ang lalaking tinutukoy ni Eleanor. Hindi ko pinansin si Hector habang magkatitig kami ng kakambal ko sa isa't isa. It's because hindi ako ang gusto niyang pakasalan. Sagot ni Eleanor na hindi alintana ang presensya ng asawa ko. Pero mahal ka niya, mahal mo siya. Bakit di na lang kayong dalawa ang nagsama? How can you be so sure na mahal niya nga ako? Gayong naggamitan lang naman kaming dalawa. Tanong ni Eleanor, sabay mabait na tumawa. You know what, twin sis? Masyado ka yatang nagiging matanong. Hayaan mo na nga yung past love life ko. Wala na tong kinalaman ngayon sa buhay ko. Maya-maya, sabay kaming napatingin kay Hector nang bigla itong tumayo. Makikigamit ng banyo. Paalam nito at naglakad na patungong comfort room. My husband looks really mad. Hindi siguro nito matanggap ang sinabi ni Eleanor na naggamitan lang sila. Why did you suddenly ask me about my past love life, Elizabeth? Tanong nito sa akin nang mapag-isa na kami. I was just curious. Wala kasi akong lalaking nakitang nakakasama mo noon dahil palaging tayo magkakasama ni na Hector. Sagot ko na totoo naman. I had a boyfriend that time. Patago nga lang dahil ayoko siyang ipaalala at mga nag-aaral pa tayo noon and he suddenly asked me to marry him but I refused and I was only 22 that time. Ayoko rin malaman ng mga magulang natin. Isa pa, mas priority ko ang pangarap ko. Alam mo kung gaano katagal ng panahon ang kailangan kong gugulin sa medisina na hindi ko kaya ipagpalit sa kanya ng mga panahon na yon. Ibig sabihin, minsan na itong inalok ng kasal ni Hector at tumanggi lang siya kahit mahal na mahal niya ito. Did Hector just use me? Para lang maipamukha kay Eleanor na malaking kawalan to sa hindi nito pagpayag sa pagpapakasal sa kanya. Am I just a rebound here? Kung may babalik man ang nakaraan nyo, pipiliin mo pa rin ba ang pangarap mo kaysa sa kanya? Mabait kong tanong. Alam ko na sinasaktan ko lang ang sarili ko sa mga lumalabas sa bibig ko, ngunit gusto kong malaman. I will choose this time. If God give me a chance, hindi naman ako magdedesisyon na wag nang pakasalan kung alam ko lang na ganito naman pala kasakit. Sana nga, pumayag na lang akong pakasal sa kanya, edi sana kami yung masaya. Bakit mo nasabi kanina na nagagamitan lang naman kayo kahit na mahal nyo talaga ang isa't isa? You really wanna know, huh? Because we used to love making every time. Doon nag-umpisa ang relasyon namin until it becomes serious and then we decided to have a commitment. I became his girlfriend. Are you okay, sis? Anito nang mapansin ang pamumula ng mga mata ko. Yeah, I'm okay. Hindi ko lang alam na ganyan palang nakaraan mo. Sana sinabi mo sa akin. Sana nagkwento ka tungkol sa kung sino mang lalaking yan para nalaman ko ng mas maaga.
I was afraid na baka sabihin mo yan sa parents natin dahil may usapan kaming tatlo na kapag nalaman nilang may boyfriend ako, hindi nila ako susuportahan sa pagdodoktor ko. That's why, pati sa'yo nilihim ko. Nagsisisi rin naman ako na hindi ko sinabi sa'yo. May I know his name? Baka sakaling makasalubong ko siya sa daan. Tumawa na lamang ito sabay iling. Hindi na importante sa kung sino pa siya. He is now settled with a woman na alam kong hindi siya pababayaan. You're crazy. I hate you for choosing your dreams instead of him. Sad ko sabay mapakla na tumawa. Eleanor, alam mo namang arranged marriage na ang kasal namin ni Hector, hindi ba? Yes, bakit? Sa tingin mo bakit niya ako pinakasalan kahit parang kapatid lang naman ang turingan namin noon? Alam mo sis, kahit ako hindi ko rin alam eh. Siguro dapat ikaw na bilang asawa niya ang unang umalam dahil siya lang makakasagot niyan. Siguro nga tama ka, ako talaga ang dapat umalam. Bumakas naman ang pagtataka sa mukha nito. Bakit mo ba biglang naitanong o sisa nito? Hindi ba't alam ng lahat na malaki ang pagkakagusto mo kay Hector? Crush na crush mo siya dati. Sabi ko na bigla naman itong kinahalakak. My gosh, Elizabeth, mga isip bata pa tayo noon, ikaw talaga? Mga isip bata, pero makikipag-lovemaking ka na? Tanong ko na bigyan pinapalis ng ngiti nito. Ano ba kasing gusto mong palabasin, Elizabeth? Yes, nakikipag-lovemaking ako sa boyfriend ko noon since I turned 18 while I was having a crush on Hector. Pangbubulaanan ito. Malamang sa kanila ni Hector may nangyayari dahil ito lang naman ang naging boyfriend nito ng palihim. After me and Hector got married, you became cold towards me. Kaya ang akala naming lahat galit ka dahil ka ako ang pinili. I am sorry about that, sis. I was self-centered and selfish before. I'm just really disappointed dahil ikaw na kapatid ko ang pinakasalan. Pwede namang iba na lang eh. Kaya nga nagalit ako. Pero hindi sa'yo, kundi kay Hector. I never hated you. Hindi ko alam kung paano ba kita pakikiharapan ngayong asawa ka ng lalaking super crush ko lang noon. Pag-amin ni Eleanor, ngunit hindi ako kontento sa paliwanag nito. Let's go home. Sabay kaming napalingon sa pinanggalingan ng boses ni Hector habang papalapit ito sa amin. Alam ko na hindi naman talaga to nagbanyo, kundi patagulang siyang nakikinig sa usapan namin ni Eleanor. Eleanor's POV. Gabi na at patulog na sana ako nang biglang may nagdoorbell sa labas ng condo unit ko. Unang gabi ko pa lang ng paglipat dito at wala naman akong inaasahang bisita. Bumangon ako mula sa pagkakahiga sa kama at agad na nagtungo sa pinto. Pero laking gulat ko ng pagbukas ko, bumungad sa akin ang lasing na mukha ni Hector. What brought you here, Hector? Gabi na at lasing ka pa. Gulat kong tanong na ikinangisi lamang nito. Can I come in? I miss your tea. Napabuntong hininga na lamang ako at nilawakan ko ang bukas ng pintuan. Nang nasa tapat na kami ng living room, inalalayan ko ito sa mahabang sofa at pabagsak na naupo habang sapo ang noo. He looks problematic. Kilala ko si Hector kapag ganito ang kinikilos at hindi ito maglalasing ng 10 oras ng gabi nang wala namang dahilan. Sandali, ikukuha kita ng tea? Paalam ko sandali at tumungo na sa kusina. Kaagad kong nagsali ng tasa at bumalik na kaagad sa living room. Thank you. Kinuha nito ang tasa at agad na lumagok. Bakit ka ba naglalasing? Siguradong nag-aalala na sa iyo ang asawa mo. Gabi na. Saad nito. Nang maalala na si Elizabeth, siguradong hindi mapakali sa kung nasaan na si Hector ngayon. Bakit ka lumipat at dito pa talaga malapit sa amin ni Elizabeth? Tanong nito at hindi na pinansin pa ang sinabi ko. Malapit kasi dito, ang ospital na pinapasukan ko sa medical practicing. Ngumisi lamang ang lalaki. Malapit ka na sa pangarap mo, Eleanor. Yes, and this is what I wanted. That's why I keep going and studying hard to chase my ultimate dream. I'm glad you're doing good, Eleanor. I'm happy for you. Sinungaling. You really don't look happy. Sad ko na agad nitong kinatawa ng pagak. How can I be happy while knowing that you're no longer with me? You chose your dreams instead of me. Come on, Hector. You are now married with my twin sister. Are you still not happy with her? Hindi, Eleanor. Dahil hindi naman siya ikaw. Sagot nito. Hindi mo dapat sinasabi yan. Oo, galit ako sa iyo na si Elizabeth ang pinakasalan mo dahil pwede namang ibang babae na lang ah. Bakit ang kapatid ko pa na walang kaalam-alam tungkol sa atin?
Sana hindi mo na lang siya pinakasalan kung ako pa rin pala ang hahanap-hanapin mo. Nung una, pilit kitang inuunawa, pero nung dumating na ang araw ng kasal ninyo, parang di ko kaya na makita kayong ikakasal at batali sa isa't isa, kaya't sinubukan kitang pigilan. Pero alam ko, hindi siya magiging masaya sa'yo, dahil ako naman talaga ang mahal mo. Mahabang litanya ko, kasabay ng pag-iinit ng mga mata ko. Hindi ko na rin naman sana pakakasalan si Elizabeth kung di mo ipinalaglag ang anak ko sa'yo. Puno ng puot nitong sagot at marahas pang napatayo. Para naman akong natulos sa aking kinatatayuan. How? How did he find out? You think hindi ko malalaman, Eleanor? The day I proposed to you and you refused, it was the same day na nalaman kong nagpa-abort ka. Kaya pilit kong itinatak sa sarili ko na kahit kailan, hindi ka karapat-dapat na maging ina ng anak ko. You aborted my baby because of your dream? Tuluyan na akong napaluhod kasabay ng pagbagsak ng mga luha ko. Hector, I really regretted what I have done. Maniwala ko man o sa hindi, pinagsisisihan ko na ang ginawa ko. Nagulat na lamang ako nang marahas niya akong hilahin na patayo. Pinagsisisihan mo? Hindi kita makitaan ng pagsisisi, Eleanor. You are such a big liar and a bad woman. Saan nito sabay tulak at akong binitawan, dahilan para tumalsik ako sa sahig. Ngunit pagapang akong lumapit ulit sa kanya at hinawakan ko ito sa magkabilang binti. Hector, patawarin mo ko. There is no forgiveness for what you have done, Eleanor. Pumaslang ka ng batang hindi pa nasisilayan ng mundo. Kasalanan ko kung bakit naging miserable ang buhay ni Hector. You still love me, right? Sinungaling ako kung sasabihin kong hindi na. Yes, I still love you, Eleanor, pero sagad na ang galit ko sa'yo. Pati tuloy sa Elizabeth nasasaktan ko at gabi-gabing umiiyak. I regretted using her just to forget you. I thought dahil kamukha mo siya, makakatulong siya sa akin. Ang akala ko kapag nagkaanak na ako kay Elizabeth, mabubura na ang pangit na imahe mo sa isipan ko. Pero mali ako. Si Elizabeth ay si Elizabeth at ikaw ay ikaw. Malaki ang pagkakaiba nyo dahil ang kakambal mo gusto niya akong bigyan ng anak pero hindi lang mangyari at ikaw. Ayaw mo. Kaya nagawa mong paslangin dahil tingin mo magiging sagaba lang kami dyan sa mga pangarap mo. Natulala na lang ako habang nakatingala ako sa kanya. Hindi ko maibuka ang mga bibig ko dahil lahat ng sinabi nito ay tama. So, this is all the reasons why he chose to marry my twin sister? He wanted to get his revenge on me at ipinakitang bubuo ito ng pamilya sa kakambal ko. I deserve all his rants, ngunit hindi ko na maibabalik pa ang mga nangyari na. All I can say to you is, sorry. I am so sorry, Hector. Saad ko kasabay ng pag-agos ng mga luha ko. I don't need your sorry and your tears, Eleanor. Hindi niyan mababago ang mga nagawa mo na. Wala na ba akong chance makauwi sa'yo at sa mga kasalanang nagawa ko? Anong bawi bang sinasabi mo, Eleanor? There is no chance for you. Sinayang mong lahat. Hindi man ako ganun kasaya sa piling ni Elizabeth. Hindi man gaya ng sayang na ibibigay mo sa akin nung naibigay niya sa akin ngayon. Mas pipiliin kong makasamang kakambal mo kaysa sa'yo. Ngumiti lang ako ng mapait. I realize that I don't deserve you, but Elizabeth does. Yes, she deserves me, but I deserve her more. She is really a good woman and a material wife, unlike you. Sisikapin kong magkaanak kami, kahit pa sinusubok kami ngayon ng pagkakataon. Saan nito na mas nakapagpaluha sa akin? I will support you. Gusto ko rin na makitang pamangkin ko sa inyo. Kahit wag na, I don't need your so-called support. Sarkastikong saan ni Hector at akmang tatalikod na sana para umalis sa yakap ko sa kaliwang binti nito. Elizabeth, stay with me, please. Kahit na ngayong gabi lamang. Alam ko na kahibangan tong hinihiling ko pero ayoko tong umalis. You are insane, Eleanor. May asawa akong naghihintay sa akin sa bahay. Kailangan ko nang umuwi dahil nasaktan ko siya kanina sa naging pag-uusap namin. I know, she's crying right now. Anong pinagtalunan niyo? It is none of your business. Uuwi ako sa bahay namin, kina mama at papa, bukas ng madaling araw. May ilang mga gamit pa akong kukunin. Kahit ngayong gabi lang, Hector, samahan mo naman ako. My wife needs me, giit nito. But I need you too.
Wala na akong dahilan para magstay pa kasama ka. Saad nito, kaya't patayo akong gumapang sa kanya at ikinulong ang mga mukha nito sa palad ko. Then, why did you go here nang nakainom ka? I just wanted to clarify something. Anito, at tuluyan na nga itong tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Naiwan akong luhaang mag-isa. Magkahalong sakit at pagsisisi ang nararamdaman ko. Mali ang lahat na naging desisyon ko. Elizabeth's POV. Why did you ask those kinds of questions? Nagngangalit na tanong ni Hector sa akin na makauwi na kami ng bahay. Ano naman sa'yo kung tanungin ko siya? Bakit? Ikaw ba yung lalaking tinutukoy ni Eleanor? Tanong ko na ikinabigla nito. What are you saying? Pinag-iisipan mo ba kami ng kakambal mo? Yes, dahil halata kasi sa kilos mo. Galit na galit ka. Akala mo naman ikaw yung ex niyang nabanggit. Nababaliw ka na, Elizabeth. I am not her ex. Galit nitong pagtanggi. Oh, hindi kung hindi. Ang over mo kasi kung mag-react. Gusto ko lang naman alamin ang nakaraan ni Eleanor. Wala na ba akong karapatan magtanong bilang kapatid niya? Nauungkat kasi ang mga hindi na dapat inuungkat. Anito. Meron bang dapat maungkat sa inyo, Hector? No, Elizabeth. Stop asking me like this. Hindi ko nagugustuhan. Then bakit ganun na lamang ang galit mo? You seem really mad. Dahil nabanggit mo pa ang tungkol sa pagkagusto ni Eleanor sa akin noon. Lumalabas sa dahil sa akin kaya ako nagkagalit ng kapatid mo. Papaalala ko lang sa'yo, Hector, ha? Ikaw ang nagsalita sa akin na pinagsisihan mong ako ang pinakasalan mo na sana kapatid ko na lang. Sino ba sa atin na nag-umpisa? Ikaw ang nagpasok sa kanya sa usaping to simula una pa lang. Ano bang gusto mong palabasin, Elizabeth? Na may relasyon kami ng kakambal mo? Bakit wala nga ba? Wala. Eh di wala kung wala. Huwag kang manggalaite kung magtatanong man ako ng personal na bagay tungkol sa kapatid ko. Natural lang, alamin ko. Labas ka ron, Hector. You know what, Elizabeth? Dahil sa kadaldalan mo, hindi na usaping surrogation ang kinauwian ng usapan. Naantong na lang sa buhay pag-ibig ng kapatid mo. Sinabi na nga ni Eleanor, hindi ba? Pumunta na lang daw tayo sa doktor na nakakalam ng mga procedures at balitaan na lang siya. Tinanong ko lang naman kung may boyfriend ang kakambal ko. Hindi ko naman alam na lalalim pang usapan at magagalit ka ng ganyan. Fine, I am the one who's wrong here. Nagalit lang ako dahil nabanggit mo pa talaga nang ikaw ang pinakasalan ko, nagkasira kayo. I'm going to take a shower. Sasabay ka? Pag-iiba ni Hector ng usapan at ngayon mukhang malamig na ang dugo nito. No, tipid kong sagot at tatalikuran na siya nang yakapin niya ako. Sigurado ka, ayaw mo? Mapanuksong tanong nito at inilagay ang mukha sa balikat ko, kasabay ng pagkaganito sa buhok ko. Ngayon, naglalambing ka na, tanong ko. Next time, huwag kang masyadong madaldal at mausisa, okay? Huwag ka nang mag-isip ng masama sa amin ni Eleanor. Saad nito na ikinabuntong hininga ko. Hector, noong gabing nagtalo tayo, saan ka nagpunta at nagparipas ng gabi? Kita ko na nabigla ito sa naging tanong ko. Pinagdududahan mo ba ako, Elizabeth? Hector, magdamag lang naman akong naghintay sa'yo sa pag-aakalang uuwi ka. May asawa kang nag-aalala sa'yo dito. Do I have no right to ask you these questions? Dumaan ako sa isang dating kaibigan at nakipagkamustahan lang. Sagot nito na ikinataas ng kilay ko. Sinong kaibigan? Do you really have to know? Yes, because I'm your wife. She is just an old friend. She, babae? Yumuko lang to sabay kagat sa ibabang labi. Elizabeth, she's just an old friend. I went there to clarify something. Sagot nito. Clarify something? This oras ng gabi? Anong tingin mo sa akin, Hector? Walang utak? You know what? Just leave. Who is she? What's her name? I wanna know. Now tell me, who is she? Sa pagkakataong to, hindi ko na napigilan pang magtaas ng boses. It was Eleanor, your twin sister. Ano, masaya ka na? Galit nitong sabi habang nalalaki pa ang mga mata ko. Why, Hector? Why did you go to her place in the middle of the night? I told you already, Elizabeth. I went there to clarify something. Kung nagsisisi ka nga bang pinakasalan kita imbes ng kakambal mo. Did you sleep together? You sleep with her? Why did you ask? Bakit yun agad ang pumapasok dyan sa isipan mo? Hindi ko siya ginalaw for Pete's sake, Elizabeth. I'm glad to hear that. Saad ko rito.